Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasaya, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niya ang animoy pagtahimik ng paligid. Nasisipat niyang masayang nag-uusap ang mga taong dumalo sa kaarawan, pero hindi niya marinig ang boses ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nakita niya si Manong Kamat na nakikipag-usap sa kanya, subalit hindi niya yun naririnig. Maya-maya pa, paghawak ng matanda sa balikat niya, narinig naman niya yung nagtatanong ng, Tadag, bakit kanina ka pa dyan nakatayo? May nararamdaman ka ba? Dahil sa sinabi nito, agad namang umikot ang kanyang paningin sa paligid. Pagsilay niya sa mga panauhing malapit sa kinaroroonan ng kanyang mga tauhan, agad naman niyang napansin ang animoy kakaibang wangis ng mga pagmumukha nito. Sa unang tingin mga ordinaryong tao lamang ang mga nilalang na yon, subalit nang masipat niya yung naglalagay ng itim na likido sa pinagkainan nito, doon na siya unti-unting nabahala. Matapos naman yung masipat ni Manong Kamat, agad naman yung bumulong sa kanya na aalertuhin niya ang iba pa nilang mga kasama. Si Tadag naman noon, pasimpleng umihip ng mga pamako sa paligid upang siguraduhin hindi basta-bastang makakalabas ang mga nilalang na yon sa kanyang lupain. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ng mga ito ang kanyang ginawa, pasimple naman itong sumipat sa kanya habang nananatiling nakangisi. Pagtayo ng mga ito, kitang-kita naman ni Tadag ang kawalan ng epekto ng kanyang mga iniihip na tigalpo. Paulit-ulit niya din yung pinakawalan sa hangin pero nalulusaw lamang ito bago pa man lumapat sa balat ng kanilang mga kalaban. Nang hindi na niya maatim ang mga pangyayari, nagpasya na siyang kumprontahin ang mga nilalang habang patagong inuutusan ang mga tikbalang na magbantay sa buong paligid. Paglapit niya sa grupo ng mga ito, agad namang bumungad sa kanya ang matandang nakaupo habang abala sa pag-inom ng alak. Pag-upo niya sa harapan ng mga nilalang na yon, ramdam na ramdam niya ang animoy hindi nito pagkabahala sa kanyang presensya. Sinubukan niya din yung sindakin sa pamamagitan ng presensya ng kaptan, pero nanatiling kalmado ang mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, doon niya nasilayan ang mga kristal na nakasabit sa liig ng mga ito na dahan-dahang lumiliwanag sa tuwing sinusubukan niya yung sindakin o hindi naman kaya'y lapatan ng usal. Maya-maya pa, narinig na lamang niyang tumawa ang matanda habang inilalahad sa kanya ang tungkol sa kakayahan ng mga gamit nila. Ayon dito, walang tigalpo o kahit na anong uri ng usal ang makakapako sa kanilang katawan. Marami silang gamit para kontrahin ito, kung kaya't hindi sila gaanong nababahala sa espiritual na kakayahan ni Tadag at ng kanyang grupo. Ipinagmalaki din ng matanda na kahit anong lakas ng kanyang mga kaibigang engkanto, mananatili yung bingi at bulag kapag sila na ang dumaan sa teritoryong binabantayan nito. Dagdag pa nito na, iilan lamang ang kakayahang yon sa mga gamit na kanilang tinataglay. Matapos namang marinig ni Tadag ang sinabi ng matanda, napagtanto niyang hindi pangkaraniwang mersenaryo ang kanyang kinakausap. Kung hindi siya nagkakamali, grupo yon ng mga antingero na binubuo ng pinaghalong karunungan. Kagaya ng pangkat niya, marami din yung nalalaman pagdating sa aral ng kaliwa at kanan. Ano man ang naging pabuya dito ng Kuba, nasisiguro niyang hindi yun basta-basta. Naniniwala kasi siya, pumapasok lamang sa isang kasunduan ang pangkat nito kapag hinahangad din nila ang inilaang pabuya ng utos sa kanilang grupo. Dagdag pa ni Tadag, maraming beses na niyang narinig ang tungkol sa pangkat na yon, subalit hindi niya inaasahan na magkakasalubong ang kanilang landas.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, paisa-isa na niyang nasisilayan ang mga kakaibang armas ng mga antingero. Napansin din niyang hiwa-hiwalay ang mga ito upang mapaghandaan ang anumang gagawin ng kanyang mga tauhan. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siyang inakbayan ni Manong Kamat habang mariing pinagmamasdan ang kanilang mga kausap. Sa paglapag ng inuming baso ng pinuno ng mga mersenaryo, muli itong sumilay sa kanya habang nagwiwika ng, "Alam niyo ba, malaki ang pabuyang naghihintay sa amin kapalit ng inyong mga ulo. Sayang kayo, pero magagawan pa natin to ng paraan. Kaya naming tablahin ang kuba kung aanib kayo sa aming samahan. Anong silbi ng ginto at mamahaling bato kung sobra-sobra naman ang ilalakas ng aming grupo? Mamili kayo. Nasa inyo ang pagpapasya. Huwag niyo lang sanang kalimutan na handa kami sa anuman ang mangyayari ngayong gabi." Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, kalmado naman siyang sumagot sa pinuno ng mga mersenaryo ng, kung hindi kami sumang-ayon sa dalawang pinagpapapilian mo, anong gagawin mo? Huwag mo din sanang kakalimutan, hindi lang kayo ang may kakayahang makipaglaban. Kinakaharap nyo ngayon ang grupo ng mga antingerong diwata na mismo ang nagbasbas. Makinig ka, nasasangkot ngayon ang inyong grupo sa digmaang wala kayong ideya. Matapos niyang makapagsalita, agad naman nilang napansin ang pagsidatingan ng kanyang mga tauhan. Isa-isa na ding umalis ang kanilang mga bisita, hudyat na nagawa na nitong malaman ang tungkol sa mga nangyayari. Maya-maya pa, nang sila na lamang ang natira, agad namang nagsilitawan ang iilang mga kaibigan ni Tadag. Kahit ang diwata noong nagsasanay sa kanyang mga kaibigang tikbalang, hindi kayang ikubli ang nararamdaman nitong galit sa mga nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, ramdam na ramdam naman ng kanyang grupo ang animoy galit ng mga mersenaryo. Pagtayo ng pinuno ng mga ito, agad namang napaatras sila Tadag habang nananatiling tahimik. Ang mga tauhan naman niyang may daladalang kalasag ay unti-unti nang naghahanda nang sa gayoy hindi sila maunahan ng kanilang mga kalaban. Sa pagtarak ng mga kalasag nito sa lupa, ipinaramdam nila Tadag ang pinagsamang presensya ng mga diwata. Matapos nila yung gawin, binigyan pa nila ng pagkakataon ang mga mersenaryo na umatras. Subalit, ramdam nilang wala yun sa plano ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na sila Tadag na ilabas ang kanilang mga armas, hudyat ng nalalapit na digmaan. Nang masipat naman ng mga mersenaryo ang kanilang ginawa, dali-dali namang hinugot ng mga ito ang kanilang mga talibong at sundang. Nag-umpisa na din yung maglakad papalapit sa kanilang kinaroroonan na para bang wala yung kinakatakutan. Bago pa man makalapit sa kanila ang mga antingero, buong tapang naman yung itinaboy papalayo ng mga kasama niyang may dalang kalasag. Sila Tadag naman noon na natiling kalmado habang pinagmamasda ng mga ito. "Umalis na kayo. Tapos na ang ating pag-uusap. Huwag niyo nang ituloy ang binabalak ninyo, sapagkat wala ring mangyayari diyang maganda," wika ni Tadag sa mga mersenaryo. Matapos niyang makapagsalita, bigla namang lumitaw ang matataas na uri ng engkanto na siyang pangunahing depensa ng bahay niya. Dahil sa mga nilalang na yon, kung kaya't hindi madaling mapasok ang kanyang lugar ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang masipat naman yon ng pinuno ng mga mersenaryo, bakas sa pagmumukha nito ang halos labis na pagkagalak sa mga nilalang na kanyang nasilayan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, naging kampante naman ang kanilang pangkat, lalo pat maraming tutulong sa kanila roon sa oras na magpasya ang mga mersenaryo
na makipagdigma. Bagaman wala pang klarong pasya ang pinuno ng mga kalaban nila, hindi maiwasang matuwa nila Tadag sa kadahilanang kitang-kita sa mga kasama nito ang labis na pagkasindak. Pasimple na din yung umaatras papalabas ng bakuran ng kanyang bahay, kaya na may inaasahan na nila na hindi na magtatagal ang sitwasyong kanilang kinasasangkutan. Pero pagsilay nila sa pinuno ng mga mersenaryo na itinaas na ang punyal nito, doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Imbis na panghinaan ng loob ang kanilang mga kalaban, nagkaroon yon ng lakas ng loob upang muling ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang pagpipilian sila Tadag, kundi ang makipaglaban. Pagsilay nila sa mga antingerong papasugod na sa kanilang kinaroroonan, agad naman silang umihip ng mga palipad hangin, subalit nagawa lamang yung malusaw ng mga tinataglay nitong agimat. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang natigilan ang grupo nila Tadag nang masipat nila ang pinuno ng mga mersenaryo na taimtim na nag-uusal sa hawak-hawak nitong garapon. Pagbasag nito ng garapong kanyang daladala, bigla naman nilang naramdaman ang pagkawala ng mga diwata sa kanilang katawan. Matapos nila yung maramdaman, doon nila napagtanto na isa palang selyo ang karunungang pinakawala nito. Ilang beses din nila yung tinangkang basagin pero tila bang wala silang kakayahan upang mapangibabawan ang ganoong uri ng karunungan. Maya-maya pa, doon na nasisipat nila Tadag ang mga tauhan niya na nagagawa ng magapi ng mersenaryo. Kahit saang aspeto, ramdam nila ang kanilang pagkalugi sa kadahilan ng purong pisikal na lakas lamang ang kanilang kayang gamitin, samantalang ang kanilang mga kalaban hindi alintana ang gumamit ng lihim na karunungan. Habang nagpapatuloy ang ganoong sitwasyon, pinilit naman nilang panatilihin ang kanilang mga hanay, subalit ang iilan sa kanila ay napipilitan ng umatras dahil sa mga tangang mutya ng kanilang kalaban. Pagsigaw ng kanyang mga tauhan na pumipigil sa hanay ng mga mersenaryo, dali-dali naman nila yung nilapitan para tulungan. Halos kalasag lang noon ang pumapagitan sa kanila, kung kaya't naging subukan ng lakas ang laban. Yung mga tauhan naman niyang may hawak na tabak na natiling sinasalag ang bawat pag-atake ng mga mersenaryong nakatagos na sa kanilang hanay. Lumipas pa ang kalahating oras, dalawa na sa kanyang mga kasama ang nakahantusay. Naghihingalo na ang mga ito dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo. Yung iba naman, pilit pa ring nakikipaglaban sa kabila ng malulubhan nitong pinsala sa katawan. Dahil sa pangyayaring yon, paulit-ulit namang tinawag ni Tadag ang kaptan, subalit hindi siya nito nagagawang pakinggan. Lahat na ng paraan ay kanyang ginawa, ngunit animoy na natiling bingi ang diwata. Matapos namang masipat ng pinuno ng mga mersenaryo ang kanyang kabiguan, tumawa lang naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Walang saysayang lakas ng inyong grupo kung hindi nyo naman ito pag-aaring buo. Puro kayong mga aswang, nakakapang biktima lamang dahil sa hiram na karunungan." Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, nanatili lang naman siyang tahimik habang nag-iisip ng paraan kung papaano nila makokontra ang sumpa nitong ipinakalat sa lupain niya. Bagaman alam niyang may kaibigan siyang engkanto na nagtataglay ng abilidad kung papaano kontrahin ang kakayahang yon, wala naman siyang ideya kung papaano ito tawagin. Matapos kasing gamitin ng pinuno ng mga mersenaryo ang sumpa, lahat ng mga kaibigan niyang engkanto sa paligid ay tuluyan na lamang naglaho na parang bula. Aminado din noon si Tadag, walang depensa ang bahay niya,
kaya na may kahit anong oras malaya yung pasukin ng mga kalaban nila. Maya-maya pa, bahagya naman silang natigilan nang masipat nila si Tandang Ibok na lumabas sa entradang pinto ng kanyang tahanan. Pagsilay nito sa mga nangyayari, agad naman yung ngumiti sa kanila habang nagtatanong ng, Sino ba ang mga ito? Mga bisita? Pauwiin nyo na yan. Sabihin nyo tapos na kamo ang handaan. Dahil sa sinabi nito, agad naman yung binato ng punyal ng isa sa mga mersenaryo. Matapos naman yung masilayan nila Tadag, labis-labis naman ang pag-aalala nila kay Tandang Ibok na baka yun ay tamaan. Subalit, sa paglapat ng punyal sa dibdib nito, laking gulat na lamang nila nang bigla yung tumalbog na animoy tumama sa goma. Pagbagsak ng punyal sa lupa, pansamantalang naantala naman ang kanilang paglalaban dahil sa pangyayari. Habang naglalakad si Tandang Ibok papalapit sa kanila, mayat maya naman ang pag-uusal ng pinuno ng mga mersenaryo para kontrahin ang aral nito. Subalit, habang patuloy lamang siya sa pag-uusal, animoy hindi na niya masambit ang mga buhay na katagang kanyang dinarasal. Hindi naglaon, napilitan na ding tumigil ang matanda nang maramdaman na niyang dahan-dahan ng nalalapnos ang kanyang dila. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, mariing inilahad ni Tandang Ibok sa kanilang mga kalaban na baliwala sa kanya ang ganoong uri ng karunungan. Upang mapatunayan ang kanyang sinabi, binaliw niya ang isang mersenaryo na kasalukuyang winawasak ang tanga na kalasag ng kanilang kaibigan. Sa isang iglap, bigla na lamang huminto ang antingero sa pag-atake at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paghagalpak ng tawa. Kusa na din yung lumayo sa grupo nila na parabang hindi na nito alam ang kanyang ginagawa. Matapos ang pangyayaring yon, pansamantala namang lumayo ang mga mersenaryo upang pakiramdaman ang kakayahan ng matanda. Sinubukan din nilang alisan yon ng kakayahan pero naging bigo lamang sila. Dahil dito, unti-unti nang bumalik ang lakas ng loob ng mga tauhan ni Tadag para makipaglaban. Maya-maya pa, nang manumpalik na ang mga lakas nila, agad naman silang sumugod ng walang pag-aalinlangan. Hindi na nila inisip na makakagamit pa sila ng abilidad, bagkus ang tanging pinanghahawakan nila ay ang lamang nila sa armas. Lumipas pa ang ilang minuto habang nakikipaglaban ang kanyang mga tauhan, nasipat niya si Tandang Ibok na kalmadong nilalapitan ang pinuno ng mga mersenaryo. Pagharap ng mga ito, kampante naman yung umupo sa harapan ng kanilang kalaban na parabang wala itong nararamdamang banta. Imbis na bunutin ng matanda ang kanyang armas, mga damo ang binunot nito sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, inakala niyang nasisiraan na ng bait si Tandang Ibok, subalit lumipas lamang ang ilang minuto, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya yung inihipan ang mga dahon ng damo na hawak nito. Bago bumagsak ang mga damong yun sa lupa, bigla naman yung lumipad dahil sa pag-ihip ng malakas na hangin. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na nakagawa ng hakbang ang pinuno ng mga mersenaryo para kontrahin ang aral nito. Bago pa man siya makabitaw ng mga buhay na kataga, nasipat niya ang mga maliliit na piraso ng damo na unti-unting nanunuot sa kanyang katawan. Sinubukan niya pa yung alisin pero bigla naman yung naglaho. Matapos ang pangyayaring yon, agad naman yung nagwala habang patuloy na tinatanong nito si Tandang Ibok kung ano ang ginawa nito sa kanyang katawan. Nang marinig naman yon ng matanda, tumawa lang naman ito habang nagwiwika ng, Batid kong malakas ang aral mo, hindi ba?
Bakit hindi mo subukang alamin kung ano ang nangyayari? Bibigyan kita ng 4 na minuto. Kapag hindi mo nasabi sa akin ang ginawa ko, unti-unti ka nang papatayin ng mga damong nalanghap mo. Matapos makapagsalita ni Tandang Ibok, agad naman yung tumayo habang dahan-dahang sinisindak ang mga mersenaryong nagpupumilit makipaglaban sa tauhan ni Tadag. Pagramdam naman ng mga ito sa kakaibang presensya ng ermitanyo, wala na yung nagawa kundi ang mapaatras patungo sa kinaroroonan ng kanilang pinuno. Nang bahagyang naantala ang nagaganap na digmaan, doon na dahan-dahang nanumbalik ang mga lakas ng diwatang gumagabay sa kanilang pangkat. Sa muling paglitaw ng mga bantay niya, hindi na ito nagdalawang isip na sugurin ang mga mersenaryo para itaboy sa kanilang lupain. Hindi naman yun pinigilan ni Tadag, lalo pat nararamdaman din niya ang galit at pagkainsulto ng kanyang mga kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na ngang naglaho na parang bula ang mga mersenaryo. Habang tumatakbo ang mga ito, rinig na rinig pa nila ang pagsigawan ng ilan sa kanilang mga kalaban dahil sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Kahit hindi nila nasilayan ang pagkamatay nito, mariing inilahad ni Tandang Ibok na yon ay totoo. Naniniwala siyang hindi papalya ang aral niya, lalo pat kitang-kita niya kung papaano yun kumapit sa matanda. Nang marinig naman nila Tadag ang inilahad ni Tandang Ibok, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Ni katiting na pagdududa ay wala silang naramdaman dahil sapat na ang mga bagay na kanilang nasilayan. Sa pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay, panay naman ang pagtatanong nila kay Tandang Ibok ukol sa ginawa nito. Subalit kahit ilang beses na silang nagtanong sa ermitanyo, tila bang wala pa rin yung hangad na sagutin ang kanilang mga katanungan. Dahil dito, mas lalong kinulit ni Tadag ang matanda hanggang sa hindi naglaon, napilitan na din yung magsalita. Ayon kay Tandang Ibok, hindi nakadepende ang kanyang kakayahan sa anumang diwata o buhay na salita. Kaya niya nabasag ang pangontra ng pinuno ng mga mersenaryo dahil sa nanggaling ang kanyang abilidad sa kanyang puso. Naniniwala din ito na kapag nakamit na ng mga antingero ang ganoong antas, kailan may hindi na sila mapanghahawakan ng kanilang mga kahinaan. Dagdag pa ng ermitanyo, bago nila marating ang antas na yon, marami silang pagdadaanang pagsubok. Isa na dito ang katatagan ng kanilang paniniwala at lakas ng kanilang pananampalataya. Kapag hindi naging balanse ang dalawang ito, malabo nilang makamit ang kakayahan ni Tandang Ibok. Matapos itong mailahad ng matanda, doon din nila napag-alaman na yon ang dahilan nito kung bakit yun namuhay sa kuweba sa loob ng mahabang panahon. Sa kagustuhan ng matanda na malaman ang kahulugan ng buhay, nagpakalayo-layo siya sa komunidad ng mga tao para saliksikin ito. Hindi man sa pagmamayabang pero ayon sa naging istorya ni Tandang Ibok, inabot siya ng 1.5 dekada sa lugar na yon. Umulan, bumagyo, mawala ng tubig ay hindi siya ron umalis, alang-alang sa kanyang panata sa kanyang sarili. Dahil sa mga istoryang ibinahagi nito sa kanila, kung kaya't doon na unawaan ni Tadag kung bakit nasabi ni Manong Kamat na mas malakas ng dihamak sa kanila ang matandang yon. Alam din niya sa kanyang sarili, marami pa yung alas na tinatago sa kanilang grupo. Naniniwala siya na kapag malagay sila sa alanganing sitwasyon, muli na namang ipapamalas ng matanda ang abilidad nito sa kanila. Alam mo, iho, may paraan pa para mailigtas ka namin sa kamatayan. Hanggat nasa iyo ang basbas ng kaptan, walang imposibleng mangyari. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Kapag nakapagdesisyon ka ng ipagpatuloy ang iyong buhay, maaari mo akong abisuhan.
Tumatakbo ang oras, iho. Nabubulok ang katawan mo. Kapag huli na ang lahat, malabo na kitang maibalik sa dati mong anyo. Wika ni Tandang Ibok sa kanya. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, halos hindi naman siya makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Bagaman nananatili siyang walang imik, kitang-kita naman ni Manong Kamat ang kanyang paghangad na madugtungan ng kanyang buhay. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti na lamang ni Tadag na pumasok sa kanyang silid para pag-isipan ang mga sinabi nito. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may pagdududa ang kanyang isipan sa nais gawin ng matanda. May mga nakikita kasi noong pangitain si Tadag ukol sa maaaring mangyari kung pipilitin niyang dayain ang kanyang tadhana. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang pagsipol ng diwata ng kamatayan.